What is up boys? For today's vlog is may papakita lang ako sa inyo, or may gusto lang ako ipakita sa inyo na medyo rin na sasakyan dito sa area namin, which is tong EF3 ng aking tropa. So wala siya dito ngayon, pinairam lang sa akin yung susi, and yun, pakita natin kung anong meron dito. So yun guys, sabi sa akin 1991 model EF3. So hindi ako familiar sa mga gantong EF, kasi nga ang alam ko lang dito rare siya. So siguro dito sa area namin siguro bilang ang meron ng sasakyan na to, siguro mga 4 or 5 lang. So ang una ko napansin dito guys is tong gulong niya, which is phone dials ng galing sa CRX. Hindi lang basta CRX guys, yung first generation ng CRX, sa pagkakaalam ko dun to nang galing. Tapos 14 siya, and yun nga, medyo maliit pero yun siguro ang stock ng EF Tapos nga pala guys, kasama kasi ako nung nagpalit to ng springs from stock to lowering springs na thing, which is para sa akin lowering spring man not bad kasi tin. So kilala siyang brand, and yun, pwede na yan. Check lang natin yung fitment. Ang alam ko 3 inch, 3 inch nga, tama, 3 inch finger gaps. So pwede na yan, pogi na yan. Check pala natin muna yung makina. Makina pala neto guys is from PH12 carb naging D16. So ang kwento nung may-ari, nag-overheat yung PH12, so parang sumabog so nagpalit agad siya ng D series. Hindi ko lang alam kung saan to galing, kasi P6 FD1, so local siguro, tas straight PO8 na rin So VTEC, PO8 manifold, PO8 lahat pati box. So goods na yan. Tapos ito rin pala guys, wala tong moldings, parang pininturahan lang, kasi sa ngayon sobrang hirap makahanap ng piyesang pang EF Hindi siya kagaya sa EG or sa mga EK na madaling makakuha ng piyesa. So sa EF talaga mahirap. Kung may alam kayong nagbebenta siguro ng kompletong moldings nito, comment nyo lang guys kung saan makakakuha. Tapos ito rin mga emblems, hindi ko sure kung stock pa to. Siyan, Mugen. Tapos exhaust niya, hindi ko lang alam kung anong exhaust to, pero parang twin pipe, hindi ko lang sure, pero narinig ko na to sa labas and maingay din Then sa interior naman, as you can see, spoon to, legit to, hindi kagaya nung sa akin, copy lang. So makikita mo naman na ibang iba yung material na legit kaysa sa replica lang. Tas yung dashboard sariwa pa. Tapos nga pala guys, naghahanap rin siya ng gauge na may RPM. Tapos ito, sidings niya sariwa din. Ito lang ang kulang, parang manual na para sa bintana. Tapos yan, naka sound system din to guys, maganda yung tunog. Tapos yung ECU niya PO8 gaya ng sabi ko kanina. Tapos ano pa ba, ito upuan. Sa seats, not sure kung stock pa to, pero sabi sa akin pina-upholster, pero leather siya guys. Pati yung likod, meron yung back seat, tapos kompleto din. Tapos
Buksan natin yung likod. Yun nga guys, na naka-sound system tong EF na to. JBL na subwoofer. Tapos ito, itong mga gantong sidings, kulay itim. Not sure kung saan to galing, or siguro EF9 na SIR, hindi ako sure pero parang dun eh. So yun nga guys, no, simpleng simple, kotseng kotse itong EF ng tropa natin. Malinis lang, hindi siyang heavily modified, parang mga kanjo. One more interesting part nga pala guys, tong EF na to is 4 speed. So D16 na 4 speed. So yan, 1, 2, 3, 4. Not sure kung yun nga bang stock ng EF. So yan, yung mga abubots din dito. Coin holder, tapos mga buttons, kompleto pa, which is sobrang rare para sa sasakyan na ganito kaluma. So yun nga guys, no, gaya ng sinabi ko kanina, sobrang rare na ng ganitong klase ng Civic ano. Dito nga sa amin, sabi ko kanina, parang bilang lang yung meron. Siguro kilala ko mga ano lang 5 lang sa area namin Di kagaya ng mga EK o yung mga EG na parang kalat sa daan. Ito sobrang bihira ka lang makakita ng ganito. So yun, stock na headers, stock na mounts, stock. Siguro hindi lang stock tong intake. Pero mas maibibilis pa to siguro kung papalitan niya ng exhaust, headers, mga injectors. Goods na to. Tsaka pala tranny, kasi nga 4 speed lang. Pero nakakasabay ko to minsan sa startol. May bigay din kahit 4 speed lang siya, matulin pa din. So at this point guys, hindi ko nahingi yung advice ng mismong owner nito sa mga gustong bumuo or sa mga gustong bumili ng ganitong klase ng sasakyan So para sa akin lang pwede naman, go lang, why not. Kaso lang, ang problema nga kasi, gaya ng sinasabi ko kanina is yung mga parts ng EF, which is yun nga, sobrang hirap makahanap. Hindi siya kagaya ng mga EG or EK na kalatang pyesa. Yun, compatible din, lalong lalo na yung sa mga pang ilalim. Dito kasi sa EF, compatible lang siguro na mga pyesa na papasok dito is yung CRX na 80s or 90s siguro. At curious din pala ako kung merong locally made na mga EF na ginawa dito sa Pinas or imported talaga siya galing Japan. Sobrang hirap and sobrang mahal din, lalong lalo na yung mga abubots nito, headlight, moldings, tapos yan, mga moldings dito sa gilid, yung mga OEM na wheels, to side mirror, moldings ulit. Sobrang hirap guys. Para sa akin maganda to kasi stock siya pero kompleto. Although kung may iba namang kulang, konting-konti na lang So yun. So that's it for today's vlog guys. Sana nagustuhan nyo. And please do like and subscribe. At suggest din kayo guys kung ano yung gusto nyong gawin natin para sa next vlog. Thank you for watching. Peace and drive safe.